doon sa ating pang-ilan na ba? Pang-apat na topic ko. Eto. Saan ba yun? Dito muna tayo kay dating Pangulong Duterte, mga bossing. Sa ICC muna tayo ha, bago tayo pumunta mismo doon sa Interpol. Okay? Doon sa Interpol. Eto muna ho tayo, mga boss. No? ICC. Siyempre, kay dating Pangulong Duterte, mas lalo po yatang lumalaki ang problema nung kampo ng dating Pangulong Duterte, mga boss. Bakit to? Ayan, ICC accepts more victims in Duterte case. Lalo pong dumadami yung nagrereklamo, lalo pong dumadami yung mga nagsasabi na sila ay nabiktima nung panahon ng dating Pangulong Duterte, mga bossing. Sabi ni Melski, pa-advance birthday greeting naman sa akin, September 7. Wait lang. Happy birthday kay Melski. Magpainom ka, Mel, ha? Ayan, shout out sa iyo. Happy birthday, advance. Manila, Philippines, the Registry of the International Criminal Court, ICC, has transmitted to the court pre-trial. Malapit na to. Kailan ba tong ano nito? Kailan? September 23 ba? Pre-trial chamber, more applications from parties interested to be registered as victim in the crimes against humanity case of Rodrigo Duterte. Ayan na po yata yung nirereklamo nyo, Madam BP. Kasi di ba nung pasimula pa lang nito, nagreklamo ang Vice Presidente. Bakit ganoon? Sabi nila, 30 to 20,000, 20 to 30,000 ang nangamangatay doon sa panahon ng dating Pangulong Duterte. Bakit po 42 lang o 40 lang o kung mailan lang yung nagrereklamo doon na namatay yung pamilya nila, etc. Representative lang po yun. At saka po, Madam BP, kami pong mga Pilipino, normal na tao, hindi po namin nilalang yung 42 lang ho. No? Pag kami narinig kaming patayan, isa namatay, gulat na po kami. Si MCA, Vocal Studio, nagugulat ho yan kapag kami namatay na isa. Di ba? Pag dumalawa, masyado na pong madami sa normal na tao yun. Yung sa inyo po, 42 lang. 42 o 40 lang po. Grabe naman. Ayan na po. Dumagdag na, Madam BP. No? Kung yung 40, yung numerong sinasabi ko hindi po accurate, ha, mga kababayan. Yung 40, ngayon, the ICC now has a total of 322 so-called victim applications in the case filed against the former president connection with his drug war. Alam niyo ho, mga kababayan, si Almond Lee nandiyan na po. Pang 311 daw ho ang kanyang like. Alam niyo ho, mga kababayan, ano po, ano ba yung sasabihin ko? Nakalimutan ko kasi dahil dito kay Sir Almond Lee Yung pagdami po ng ganyan, no? Yung estratehiya po, mga bossing ng DDS o estratehiya ni Koopman. Halata po ng ICC. Kesyo daw po, limitahan daw ho yung mga nagsasabing sila ay biktima. Kapag ka walang ID, hindi dapat tanggapin. Wag tanggapin. Ano yun? Lokohan? Panggugulang yata yung gusto ng mga to Bakit to, mga kababayan? Dahil alam nila na sa Pilipinas, kapag ka nanghingi ka ng ID, ay hahanapan ka ng lumang ID. Ang purpose mo nga para magkaroon ng ID, no? Tapos hahanapan ka ng lumang. Ang purpose mo magkaroon ng ID para magkaroon ka ng ID. Tapos hahanapan ka lumang ID. Sa Pilipinas, alam naman natin, ganun ang kalakaran. Hindi ko naman nilalahat, no? Para magkaroon ka ng ID, hihingan ka ng lumang ID. Paano naman, kawawa? Paano kung hindi makahingi yung mga yan? Ibig sabihin, considered na hindi na sila biktima. Ganun yung mga estratehiya nila. Kaya yung dating Pangulo, ayun ho, nalulugmok, doon na, tingin ko, diyan na ho babawian ng buhay ang dating Pangulong Duterte. Huwag kayong magagalit, mga DDS. No?
Yung sa atin lang naman ay real talk lang naman. Masakit talaga. Masakit pakinggan. Pero edad ho ng dating Pangulo, nasa ta-80 na ho, 80. Oh, tayo, ako nga sabi ko, buenas na ako kung makakarating ako ng 80 eh. 'Di ba? Masaya na ako kung mag-85 man lang ako eh, okay na ako doon. 'Di po ba? Yung dating Pangulong Duterte, nakikita natin, doon sa mga huling rally niya, tagilid maglakad. Ewan ko kung sabi nung iba, naku Mark, paawa lang yan kasi papalapit na ng papalapit yung ICC sa kanya, kaya tagilid ng maglakad. Kunyari, ganito, ganyan. Tapos ang sinasabi, payat na daw. Feeling ko ho talaga, mga kababayan, sinasamantala nila yung pagkakataon na nakakulong ang dating Pangulong Duterte. Kasi ang sinasabi nila kay Mabel Quinjo, si Tatay Digong namin, ang bagong Ninoy Aquino. Ganon, yung style nila, no? Si Tatay Digong ang bagong Ninoy Aquino. Kumbaga, kailangan iboto natin ito para pangpamas daw, sabi ni Wilfreda Bonacqua. Yung paawa effect, wag natin munang palabasin, hayaan muna natin diyan kasi magagamit natin ito sa taong bayan upang sa ganon ay alam niyo ho yun, no? Upang sa ganon makuha natin ang simpatya nila at iboto si BP Sara at si BP Sara ang magpapalabas kay Tatay Digong. Ewan lang ho natin. Matagal-tagal pa po yun, 2028. Ako, hindi ko naman po ipinapanalangin na ang buhay ng dating Pangulong Duterte ay mag-end na ho. Hindi ho, no? Kaya lang, dun lang talaga tayo sa real talk. Na 80 nasa ano na po yan, dapit hapon ng kanyang buhay, mga boss. Basahin pa natin yung kasunod dito. Nasaan ba? Ito. But of this application, 18 of the applicant expressed their wish to seek only reparation. According to August 27 document titled Registry Report on Group A and B Application for Victims Participation in Pre-Trial Proceeding, the 18 applicants were registered in the database of the ICC Victim Participation and Reparation Section and were not considered at the present stage of the proceeding. Of the remaining 304 applicants, 35 of them had been submitted to the pre-trial chamber under 3 groups. The 25 application comprising 15 under group. Grabe. At saka nung panahon nila, di ba? Merong mga biktima. Ilang taong gulang? 3 taong gulang. Ilang taong gulang. Sinasabi naman nila, para po sa mamamayang Pilipino, ito pong mga ginagawa namin mga tukhang. Kung para sa mamamayang Pilipino, kung may mga nabiktima na mga hindi naman sangkot sa mga illegal na droga, huminto muna kayo. Maghunos dili muna kayo. Pahinga muna saglit. Aralin muna. No? O may mga nadadamay na sibilyan. May mga nadadamay na mga menor de edad. Aralin muna natin itong wag munang no? Kung talagang para sa Pilipino, hindi. Ang sagot ho nila, mga kababayan, is, ano sabi nila doon? Kumbaga, may sinabi sa bato, nakalimutan ko lang eh. Si Rocan Saki, paalala mo nga sa akin, no? Yung sinabi ni Bato de la Rosa, kumbaga, ano lang daw, kasama lang sa, basta yun, nakalimutan ko lang. Yun lang yung sinabi, hindi man lang huminto at pag-aralan muna saglit. Ang ina nyo, shout out po sa inyo. Alisin na ho natin ito at dumako tayo doon sa susunod nating topic, mga kababayan. Kumbaga sabi wala, collateral damage la, collateral damage. Diba, ang sakit naman nun para doon sa mga magulang. Ayan, sabi ni JCAS, collateral damage ho. Di po ba? Ngayon ho, mga bossing, eto na tayo sa exciting part. Umpisahan natin, no? Yung exciting part dito po kay Bato de la Rosa, Onassis Palakay, 374 ang kanyang like. Aba,
1,000 tayo ha, pero 380 ang like natin. Siguro DDS yung iba.